Noong unang panahon, may isang mabait at masayahing batang babae na nagngangalang Ella. Para sa kanya, ang mundo ay hindi lang kung ano ang nakikita ng mga mata, kundi kung ano pa ang maaari nitong maging sa tulong ng kaunting mahika. Bagamat wala siyang korona o kastilyo, itinuring siya ng kanyang mga magulang bilang tunay na prinsesa. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan, napapaligiran ng pagmamahal, tawanan, at mga hayop na itinuring niyang matatalik na kaibigan. Naniniwala si Ella na naiintindihan siya ng mga hayop, at itinuro rin ng kanyang ina na ang kabaitan ay isang uri ng mahika. Samantala, ang kanyang ama ay isang mangangalakal na madalas maglakbay sa iba't ibang bansa. Sa tuwing uuwi ito, lagi siyang may dalang mga kakaibang regalo at masasayang kwento, dahilan upang maging masaya ang kanilang simpleng pamilya. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay. Biglang nagkasakit ang ina ni Ella, at kahit anong gamutan ang gawin ng doktor, hindi na siya nailigtas. Bago tuluyang pumanaw, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at ibinigay ang pinakamahalagang aral na dadalhin nito habang buhay. Magpakatatag ka, at maging mabait. Sinabi pa niyang ang kabutihan ni Ella ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala nito, at balang araw ay magiging tunay nitong lakas. Nangako si Ella na hindi niya ito malilimutan. Makalipas lamang ang ilang sandali, tuluyan nang namaalam ang kanyang ina. Mula noon, tuluyang nagbago ang buhay ni Ella. Ngunit kahit gaano kasakit ang kanyang pagkawala, hindi niya kailanman kinalimutan ang huling bilin ng kanyang ina, na harapin ang bawat pagsubok ng may tapang at kabaitan. Lumipas ang ilang taon, at bagamat unti-unting gumaan ang kanilang pagdadalamhati, nanatiling malungkot ang kanyang ama. Kaya isang araw, sinabi nito kay Ella na panahon na upang magsimula silang muli. Ipinaliwanag niyang nais niyang pakasalan ang byuda ng dati niyang kaibigan upang magkaroon silang muli ng isang buong pamilya. Kahit nalungkot si Ella sa malaking pagbabagong ito, sinuportahan pa rin niya ang kanyang ama dahil gusto niyang makita itong maging masaya muli. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang magiging madrasta kasama ang dalawang anak nitong sina Anastasia at Drizella. Sa unang pagkikita pa lamang, agad nang hinusgahan ng dalawang magkapatid si Ella. Tinawag nila itong payat at pinagtawanan ang simpleng buhay nito sa probinsya. Ngunit sa halip na magalit, magalang pa rin silang tinanggap ni Ella at buong kabaitang inalok na ipakita ang kanilang tahanan. Habang lumilipas ang mga araw, sinikap ni Ella na pakitunguhan ng mabuti ang kanyang bagong pamilya. Inalagaan pa rin niya ang kanyang mga alagang hayop at ginawa ang lahat upang maging maayos ang kanilang pagsasama. Ngunit hindi nagtagal, kinailangan na namang bumiyahe ng kanyang ama para sa trabaho. Bago ito umalis, tinanong niya ang kanyang mga anak kung ano ang gusto nilang pasalubong. Habang ang dalawa niyang stepsister ay humiling ng mamahaling mga gamit, isang simpleng kahilingan lamang ang sinabi ni Ella. Hiniling niyang dalhan siya ng unang sanga ng punong masasagi ng kanyang ama sa paglalakbay nito. Para kay Ella, magiging paalala iyon na ligtas itong makakauwi sa kanyang piling. Nangako ang kanyang ama na babalik, at bago tuluyang umalis ay pinaalalahanan siyang maging mabuti sa kanyang madrasta at mga kapatid. Ngunit matapos lamang umalis ng kanyang ama, unti-unting nagbago ang lahat. Inutusan siya ng kanyang madrasta na huwag na itong tawaging stepmother kundi madam. Nang magreklamo sina Anastasia at Drizella sa paghahati ng mga silid, kusang inalok ni Ella ang sarili niyang kwarto at pumayag na lumipat sa maliit at malamig na atep. Agad namang sinamantala ng madrasta ang kabutihan niya at pinayagang doon na lamang siya manatili. Mula noon, unti-unting nawala ang dating lugar ni Ella sa sarili niyang tahanan. Habang lalo siyang nagpapakita ng kabaitan, lalo naman siyang inaabuso ng kanyang bagong pamilya. At dito nagsimula ang tunay na pagsubok sa pangakong binitiwan niya sa kanyang ina, na manatiling matatag at mabait gaano man kahirap ang kanyang pagdaraanan. Matapos ilipat sa maliit na atep, doon na nanirahan si Ella. Bagamat malamig at makipot ang silid, ginawa niya itong sarili niyang kanlungan. Hindi siya kailanman nagreklamo. Sa halip, doon niya ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang maliliit na kaibigang hayop, habang patuloy namang kinukutya ng kanyang mga stepsister ang kanyang kabaitan. Sa kabila ng lahat, nanatili pa ring mabait si Ella sa lahat ng tao sa bahay. Ngunit ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay ang mga liham na ipinapadala ng kanyang ama. Sa bawat sulat, ramdam niyang hindi siya nakakalimutan. Hanggang isang araw, may dumating na karwaheng may dalang balitang tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Malungkot na ibinalita ng isang magsasaka na nagkasakit ang kanyang ama habang nasa biyahe at hindi na ito nakaligtas. Sa kanyang mga huling sandali, si Ella at kanyang ina pa rin ang laman ng isipan nito.
Tuluyang naulila si Ella. Ngunit habang siya ay wasak sa pagdadalamhati, iba naman ang iniisip ng kanyang madrasta at mga stepsister. Imbes na magluksa, inalala lamang nila ang mga mamahaling pasalubong na hindi na nila matatanggap at ang kayamanang nawala sa kanilang pamilya. Dahil wala na ang tanging taong nagpoprotekta kay Ella, nagsimula ang mas malupit na bahagi ng kanyang buhay. Isa-isang pinaalis ng kanyang madrasta ang lahat ng katulong upang makatipid sa gastusin. At mula noon, si Ella na ang pinagawa sa lahat ng trabaho sa bahay. Mula umaga hanggang gabi, siya ang nagluluto, naglilinis, naglalaba, at gumagawa ng lahat ng mabibigat na gawain. Ang dating anak ng bahay ay itinuring na lamang na isang ordinaryong katulong. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang kabaitan ni Ella. Ang natitira niyang pamilya ay ang maliliit niyang mga kaibigang hayop na lagi niyang pinapakain at kinakausap sa tuwing wala siyang makapitan. Dahil sobrang lamig sa atep, madalas siyang matulog sa tabi ng fireplace upang magpainit. Ngunit isang umaga, napansin ng kanyang madrasta ang abo sa kanyang mukha. Doon siya muling pinagtawanan ng dalawang magkapatid. Naisip nila ang isang bagong palayaw para sa kanya, Cinderella, dahil palagi siyang nababalutan ng abo habang nagtatrabaho sa tabi ng fireplace. Mula noon, hindi na nila siya tinawag na Ella. Ang pangalang Cinderella ay naging simbolo ng pang-aalipin at pangungutya. Unti-unti nilang inalis ang kanyang dignidad hanggang sa parabang isa na lamang siyang utusan sa sarili niyang tahanan. Isang araw, hindi na kinaya ni Cinderella ang bigat ng kanyang pinagdadaanan kaya tumakbo siya papunta sa kagubatan. Habang naroon, nakita niyang hinahabol ng mga mangangaso ang isang magandang osa. Agad niya itong tinulungan at sinigawang tumakas bago pa ito mahuli. Dahil sa kanyang pagtatanggol sa hayop, nakatagpo niya ang isang binatang nakasakay sa kabayo. Nagpakilala itong Kit. Noong una, inakala ni Cinderella na isa lamang siyang karaniwang binata. Pinagsabihan pa niya ito na tigilan na ang pangangaso dahil wala namang ginagawang masama ang kawawang osa. Ipinaliwanag ni Kit na bahagi lamang iyon ng kanilang tradisyon. Ngunit matapang na sumagot si Cinderella. Hindi ibig sabihin na nakasanayan na, ay tama na rin itong gawin. Natigilan si Kit sa kanyang sinabi. Humanga siya sa kabaitan at tapang ng dalaga, kaya nangako siyang pababayaan na lamang ang osa. Habang nag-uusap sila, unti-unti ring naramdaman ni Kit na kakaiba si Cinderella. Sa kabila ng hirap ng buhay nito, wala siyang narinig na galit o puot. Sa halip, sinabi lamang ng dalaga ang mga salitang matagal na niyang isinasabuhay. Kailangan lang nating maging matatag at manatiling mabait. Hindi alam ni Cinderella na ang simpleng binatang kaharap niya ay hindi pala ordinaryong tao. Bago sila tuluyang maghiwalay, muntik nang tawagin ng mga kasamahan nito bilang Your Highness. Ngunit agad silang pinatigil ni Kit upang hindi mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpaalam siya habang nakangiti at sinabing umaasa siyang muli silang magkikita. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pagdurusa, nakaramdam muli ng munting pag-asa si Cinderella. Hindi maalis sa isipan ni Kit ang dalagang nakilala niya sa kagubatan. Kahit tinutokso siya ng kanyang ama dahil sa labis niyang paghanga rito, iginiit niyang hindi lang basta maganda ang babae. Higit sa lahat, humanga siya sa kabutihan at tapang ng puso nito. Ngunit pinaalalahanan siya ng hari na bilang tagapagmana ng trono, tungkulin niyang pakasalan ng isang prinsesang may dugong bughaw para sa kapakanan ng kaharian. Hindi naman sang-ayon si Kit. Naalala niya ang sinabi ni Ella noon. Hindi ibig sabihin na nakasanayan na, ay tama na rin itong gawin. Sa huli, pumayag siyang dumalo sa Royal Ball, ngunit may isang kondisyon. Lahat ng dalaga sa buong kaharian, mayaman man o mahirap, ay dapat maimbitahan. Pumayag ang hari sa kahilingan ng kanyang anak, at agad na ipinahayag sa buong kaharian ang engrandeng Royal Ball. On this day, 2 weeks hence, there shall be held at the palace a royal ball. At said ball, in accordance with ancient custom, the prince shall choose a bride. Furthermore, at the behest of the prince, it is hereby declared that every maiden in the kingdom, be she noble or commoner, is invited to attend. Nang marinig ni Ella ang balitang iyon, muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataong makita muli si Kit. Ngunit iba ang plano ng kanyang madrasta at dalawang stepsister. Nakita nila ang Royal Ball bilang pagkakataon upang makapangasawa ng prinsipe at maibalik ang kanilang dating marangyang buhay.
Nagpagawa sila ng tig-iisang mamahaling bestida. Nang akalain ni Ella na may nakalaan ding damit para sa kanya, agad siyang pinagtawanan ng tatlo. Malinaw ang sinabi ng kanyang madrasta. Wala siyang karapatang pumunta sa Royal Ball. Samantala, sa palasyo, hindi rin mapakali si Kit. Hindi niya maitago ang pananabik na muling makita ang dalagang nakilala niya sa kagubatan. Umaasa siyang darating ito sa gabi ng sayawan. Pagsapit ng araw ng Royal Ball, naging abala ang buong kaharian sa paghahanda. Habang nag-aagawan naman sina Anastasia at Drizella kung sino ang makakaagaw sa puso ng prinsipe, tahimik namang gumawa si Ella ng sarili niyang kasuotan gamit ang lumang bestida ng kanyang ina. Sa tulong ng kanyang maliliit na kaibigang hayop, nagawa niyang maayos ang lumang damit. Hindi niya layuning maagaw ang prinsipe. Gusto lamang niyang makita muli si Kit. Ngunit nang makita iyon ng kanyang madrasta, agad niya itong nilait at tinawag na basahan. Sinabi pa nitong walang prinsipe ang pipili sa isang katulong bilang asawa. Pagkatapos ay tuluyan niyang ipinagbawal kay Ella ang pagpunta sa Royal Ball. Dahil dito, tuluyang nawalan ng pag-asa si Ella. Habang umiiyak, inamin niyang pakiramdam niya ay hindi na niya kayang tuparin ang pangakong maging matatag at mabait. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, may isang matandang babae ang lumapit at humingi ng kaunting pagkain. Kahit halos wala na siyang maibigay, ibinahagi pa rin ni Ella ang natitira niyang tinapay at gatas. Ngumiti ang matanda, at sa isang iglap, ipinakita nito ang tunay niyang pagkatao. Isa pala siyang fairy godmother. Hindi makapaniwala si Ella, ngunit agad na nagsimula ang tunay na mahika. Just thought if it does get much bigger. Isang malaking kalabasa ang naging napakagandang karwahe. Ang mga daga ay naging mapuputing kabayo. Ang iba pa niyang alagang hayop ay naging mga tagapaglingkod ng mahiwagang karwahe. Pagkatapos ay ginamit ng fairy godmother ang lumang bestida ng kanyang ina at ginawang isang napakaganda at kumikinang na gown. Sa huli, binigyan din siya ng isang pares ng mahiwagang glass slippers. Ngunit bago siya umalis, nagbigay ang fairy godmother ng isang mahalagang babala. Pagsapit ng hating gabi, mawawala ang lahat ng mahika at babalik sa dati ang lahat. Kaya kailangan niyang makaalis bago tumunog ang ika-12 kampana. Puno ng pag-asa, nagtungo si Ella sa palasyo. Samantala, nagsimula na ang engrandeng Royal Ball. Isa-isang dumating ang mga prinsesa mula sa iba't ibang kaharian, habang patuloy namang hinahanap ni Kit ang misteryosong dalagang nakilala niya sa kagubatan. Kahit iginiit ng hari na prinsesa lamang ang dapat niyang mapang-asawa, wala ni isa sa mga dumating ang babaeng nasa kanyang isipan. At nang bumukas ang pintuan ng bulwagan para sa huling panauhin, biglang natahimik ang buong palasyo. Lahat ng mata ay napalingon sa mahiwagang dalagang kakapasok pa lamang. Pagdating ni Ella sa palasyo, hindi niya maitago ang kanyang kaba. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na iyon dahil isa lamang siyang karaniwang dalaga, hindi isang prinsesa. Ngunit pagpasok niya sa engrandeng bulwagan, agad siyang napansin ni Kit. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at agad siyang nakilala ng prinsipe. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kit at magalang na inimbitahan si Ella na maging kapareha niya sa unang sayaw ng gabi. Dance. Yes, dance. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you. Habang sumasayaw ang dalawa sa gitna ng napakaraming maharlika, hindi maalis ang tingin ng lahat sa misteryosong dalagang walang nakakakilala. Who is she? I have no idea. Nagtataka ang buong palasyo kung sino siya. Ngunit para kay Kit, wala nang ibang mahalaga. Siya ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Samantala, halos mapuno ng inggit ang madrasta ni Ella at ang dalawa nitong anak nang makitang ang prinsipe ay walang ibang pinapansin kundi ang misteryosong dalaga. Pagkatapos ng sayawan, dinala ni Kit si Ella sa isang lihim na hardin sa loob ng palasyo. Doon ay inamin niya ang tunay niyang pagkatao. Hindi pala siya simpleng binatang nakilala ni Ella sa kagubatan. Siya ang tunay na prinsipe at tagapagmana ng kaharian. Sa halip na magalit dahil nagsinungaling ito, napatawa na lamang si Ella, at lalo pang naging malapit ang loob nilang dalawa. Nang tanungin ni Kit kung sino talaga siya, nag-atubili si Ella na sabihin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang unang kampana ng hating gabi. Bigla niyang naalala ang babala ng fairy godmother. Agad siyang nataranta at nagpaalam kay Kit.
Kahit pilit siyang pinipigilan ng prinsipe, wala siyang ibang nagawa kundi ang tumakbo palabas ng palasyo. Habang nagmamadali siyang tumakas, aksidente niyang nabunggo ang hari. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya rito na napakabuti at matapang ng kanyang anak, at sana ay alam nito kung gaano siya kamahal ni Kit. Pagkatapos ay tuluyan siyang naglaho sa dilim ng gabi. Sinubukan siyang habulin ni Kit, ngunit huli na ang lahat. Habang papalayo si Ella, isa-isang nawala ang mahika. Ang napakagandang karwahe ay bumalik sa pagiging isang simpleng kalabasa. Ang mga kabayo at mga tagapaglingkod ay naging mga hayop muli. At sa kanyang pagmamadali, naiwan niya ang isang glass slipper sa palasyo. Pagbalik sa bahay, nagkunwari si Ella na naglakad lamang siya sa ulan upang mapawi ang kanyang lungkot. Samantala, abala naman ang kanyang madrasta at mga stepsister sa pagyayabang at pag-iimbento ng mga kwento tungkol sa prinsipe, nang hindi nila alam na ang babaeng nakasayaw nito ay si Ella mismo. Sa kabilang banda, hindi pa rin makalimutan ni Ella ang gabing iyon. Para sa kanya, mas maganda pa iyon kaysa sa anumang panaginip. Samantala, kinausap ng naghihingalong hari si Kit. Muli niyang hiniling na pakasalan nito ang prinsesang Maharlika para sa kapakanan ng kaharian. Ngunit buong tapang na tumanggi si Kit. Sinabi niyang pipiliin niyang sundin ang kanyang puso. Nang makita ng hari ang katatagan ng kanyang anak, tuluyan na rin siyang pumayag. Binigyan niya ito ng basbas na hanapin at pakasalan ang babaeng tunay nitong minamahal. Hindi nagtagal, pumanaw ang hari. Matapos ang kanyang libing, naging opisyal na hari si Kit. Ang una niyang utos ay hanapin ang misteryosong dalagang nag-iwan ng glass slipper sa Royal Ball. Ipinahayag niya sa buong kaharian na ang sinumang kakasya ang paa sa glass slipper ay maaaring maging kanyang mapapangasawa. Ngunit habang abala ang buong kaharian sa paghahanap sa misteryosong dalaga, natuklasan ng madrasta ni Ella ang natitirang pares ng glass slipper. Agad niyang naunawaan ang buong katotohanan. Sinubukan niyang pilitin si Ella na sumunod sa lahat ng kanyang kagustuhan kapalit ng pagkakataong maging reyna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Ella. Buo ang loob niyang tumanggi. Nang tanungin niya kung bakit napakalupit ng kanyang madrasta kahit kailan ay hindi naman niya ito ginawan ng masama, isang mapait na katotohanan ang kanyang narinig. Inamin ng madrasta na kinamumuhian niya si Ella dahil sa isang bagay na matagal na niyang nawala sa kanyang sarili. Ang pagiging mabuti, inosente, at may pusong puno ng kabaitan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang napagtanto ni Ella na hindi niya kailangang magbago para sa mga taong piniling maging malupit. At handa na siyang ipaglaban ang sarili niyang kaligayahan. Habang abala ang buong kaharian sa paghahanap sa misteryosong dalagang nag-iwan ng glass slipper, gumawa ng panibagong plano ang madrasta ni Ella. Dinala niya ang nawawalang sapatos sa Grand Duke at isiniwalat na ang may-ari nito ay isang simpleng katulong na nakatira sa kanilang bahay. Kapalit ng impormasyong iyon, humingi siya ng mga titulo at marangyang buhay para sa kanyang dalawang anak. Pumayag ang Grand Duke at agad na ipinagpatuloy ang paghahanap sa dalagang may-ari ng glass slipper. Ngunit hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Kit, na ngayon ay opisyal ng hari matapos pumanaw ang kanyang ama. Naniniwala siyang mahahanap niya ang babaeng tunay niyang minamahal. Kaya isa-isang pinasukat ang glass slipper sa bawat dalaga sa buong kaharian. Ngunit wala ni isa ang nagkasya rito. Hanggang sa dumating sila sa bahay ni Ella. Sinubukan muling magsinungaling ng kanyang madrasta at iginiit na wala ng ibang dalaga sa kanilang tahanan. Ngunit habang paalis na sana sila, may narinig si Kit na isang boses na kumakanta na nagmumula sa itaas ng bahay. If you love me, tilly tilly, Do you hear that, Your Grace? There is no other maiden in your house? None. Then has your cat learned to sing? Dahil dito, iniutos niyang hanapin ang babaeng iyon. Wala nang nagawa ang madrasta kundi palabasin si Ella. Sa wakas, nagkaharap muli si Kit at Ella. Ngunit bago pa man subukan ang glass slipper, buong tapang na sinabi ni Ella ang katotohanan. Hindi siya prinsesa, wala siyang kayamanan, wala na siyang mga magulang, at isa lamang siyang simpleng dalagang lumaki sa probinsya. Pagkatapos ay tinanong niya si Kit, kung magkasya man ang sapatos, matatanggap mo pa rin ba ako kung ano talaga ako? Ngumiti si Kit at agad na sumagot. Hindi siya nagmahal ng isang prinsesa. Minahal niya si Ella dahil sa kanyang kabutihan at katatagan. Pagkatapos ay isinuot ni Ella ang glass slipper. At eksaktong-eksakto itong nagkasya sa kanyang paa. Sa wakas, napatunayan sa buong kaharian na siya ang misteryosong dalagang nakasayaw ng hari sa Royal Ball. Nang makita ito ng kanyang dalawang stepsister, nagsisi sila sa lahat ng ginawa nilang kalupitan at humingi ng tawad kay Ella.
At tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ina, pinili niyang magpatawad. I forgive you. Samantala, tuluyan namang pinalayas ang kanyang madraste kasama ang Grand Duke, at hindi na sila pinayagang tumapak sa kaharian. Sa wakas, natapos na rin ang mahabang paghihirap ni Ella. Hindi nagtagal, ikinasal si Kit at Ella. Magkasama nilang pinamunuan ang kaharian ng may kabutihan, katarungan, at pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Ang dating dalagang tinatawag na Cinderella, na minsang inalipusta at itinuring na isang hamak na katulong, ay naging isa sa pinakamamahal na reyna sa kasaysayan ng kanilang kaharian. At hanggang sa huli, hindi niya kailanman kinalimutan ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang ina. Magkaroon ng tapang at manatiling mabait. Dahil minsan, ang kabutihan ang pinakamakapangyarihang mahika sa mundo. The world is brave and good.